May mga alaala na hindi nawawala kahit pilit mo ibaon. May mga biro na hindi natatapos sa tawanan at may mga gabing akala mo panaginip lang. Pero doon talaga nagsimula ang katakot-takot na trahedya. Bandang 3:00 ng umaga, gising pa ako nun. Nasa kwarto lang naglalaro mag-isa. Pinapatay ang oras kumbaga. Tumunog ang phone ko, isang chat. Hindi ko kagad binuksan kasi iniisip ko baka may nantitrip-trip lang. Pero nag-chat ulit. Gising ka pa? Nanlamig ako nun. Alam kong hindi na dapat lumalabas ang boses na yon. Matagal na. Pero pinilit kong magpaka-normal. Sinabi ko sa sarili ko, prank lang to. May gumagaya lang. Nag-reply ako, oo, ikaw. Nakalimutan mo na ata yung nangyari. Doon ako kinabahan. Hindi dahil sa chat, kundi dahil alam ko kung ano yung tinutukoy niya. Bumalik tuloy sa isip ko yung gabing pumunta kami sa gusali. Abandonado siya. Tinatawag tong abandonadong gusali. Trip lang dapat. Barkada. May pustahan pa nga kung sino ang mas matapang. Siya ang iihi sa banyo at manilibre. Tawanan lang noon. Walang seryoso. Pero may plano na ako noon. Isang kalokohan. Isang trip na hindi ko iniisip ang kahihinatnan. Pumasok siya sa banyo habang ako naiwan sa labas. Tahimik ang buong gusali. Walang ilaw. Walang ibang tao. Sabi ko sa sarili ko, saglit lang to. Isinara ko ang pinto. Nilock ko. Tumawa pa ako noon. Pagbalik ko, wala na siya. Tinawag ko siya, walang sagot. Iniisip ko baka umuwi na, baka nauna lang. Pero mali. Sobrang tahimik, parang may kulang. Parang may naiwan. Umalis ako ng gusali na may mabigat na pakiramdam. Pero hindi ko alam kung bakit. Kinabukasan, may balita. May nakakita ng bangkay sa gilid ng abandonadong gusali. Doon ko lang nalaman, doon ko lang naintindihan na hindi pala siya nakauwi, na hindi pala biro ang nangyari, na hindi pala siya nakalabas. Hindi mo man lang ako hinanap. Nasa kama ako nun, pawis na pawis kahit malamig ang kwarto. Hawak ko ang phone ko, nanginginig ang kamay. Gusto kong magpaliwanag. Gusto ko sabihin na hindi ko sinasadya. Trip lang yon. Pero may biglang bigat sa likod ko. Parang may humihinga. Parang may nakatayo. Trip lang din ba to? Paglingon ko, nakita ko siya. Hindi sa phone, hindi sa alaala. Nandun siya, tahimik na nakatingin lang. Iniwan mo ko. Doon ako nagising. Madilim ang kwarto, tahimik ang paligid. Hawak ko pa rin ang phone. Walang chat, walang pangalan, walang kahit ano. Pero kahit gising na ako, alam ko na may mga bagay na kahit panaginip lang, hindi ka na pinapalampas. At may mga boses na hindi mo na dapat sinasagot. Lalo na kapag 3:00 na ng madaling araw.